Ibalik ang price cap sa bigas sa Nobyembre. Yan ang panawagan ng isang grupo dahil sa pagsipa ng presyo. Gawa-gawa lang nila ang price hike dahil may nagmamanipula. Nasa frontline ng balitang yan, si Shyla Francisco. Kasagsagan na ng anihan ng palay ngayon. Pero kung kailan maraming supply, tsaka pa tumaas ang presyo ng bigas. Simula nang alisin ang rice price cap sa bigas nitong October 4, piso na ang itinaas sa well-milled at regular milled rice. Bakit ngayon, ganito bigla-bigla, sobrang taas ng bigas? In-expect po namin lahat ng nagtitinda ng bigas is makabawi naman kami. Dun sa mga panahon na nalugi kami, wala naman kaming ma-receive na mas mababang presyo. Kumbinsido ang samahang industriya ng agrikultura, artificial o gawa-gawa lang ng mga trader ang taas presyo. Lalo't sila mismo daw ang nagmamanipula ng bentahan ngayon sa palay. 23 hanggang 25 pesos kasi ang karaniwang farm gate price o bili ng trader sa palay ng mga magsasaka. Kapag pinasa yan sa retailer ng bigas, dapat 44 pesos ang bentahan sa mga palengke. Pero may ilang trader na bumibili ng hanggang 29 pesos na palay. Para yan mabenta ng hanggang 49 pesos kada kilo ang lahat ng stock ng bigas, kasama yung mga nabili ng mura. Yung una naman, nakabili naman sila ng mura, hindi na nila i-consider yan. Ang i-ano nila na nakabili sila ng mataas na presyo, doon nila ibabase. Kung biglang bumili ng mas mataas, so nakikita natin na may nag-manipulate ng presyo na mataas ang presyo ng palay. Para matigil na raw ang pagsipa ng presyo, panawagan nila kay Pangulong Bongbong Marcos ibalik ang 45 pesos price cap sa well-milled rice. Ayon sa Sinag, sa unang linggo dapat ng Nobyembre ipatupad ang price cap kung kailan marami ng magsasaka ang tapos mag-ani nang sa gayon ay hindi maapektuhan ang kanilang benta. Sapat na rin daw na sa well-milled rice lang magpatupad ang price cap, lalo't ito naman yung karaniwang binibili ng mga consumer. Pero ang Department of Agriculture tutol dito. Those are probably isolated areas. I don't think the President really wants that. Actually, napilitan lang siyang mag-price cap because yun nga hindi nga natin napapababa ang ano. And and he wanted it really very, very short talaga, but it took even like 1 month to do it. So inantay natin talaga na may harvest. Paliwanag pa ng DA, kumpara noon, mas marami na raw ang supply ngayon na sinabayan pa ng pagdating ng mga inangkat na supply. Nagbabalita mula sa frontline, Shyla Francisco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.